Welcome sa online course on Digital Security ng Foundation for Media Alternatives. Maikling background lang tungkol sa online course na ito. Ang online course series na ito ay dinisenyo para sa mga civil society organizations at pati na rin sa mga individual na nangangailangan ng patnubay at dagdag na kaalaman sa usapin ng privacy and data protection. Ang session na ito tungkol sa digital security ay nabuo dahil sa nakita naming malaking pangangailangan para dito. Lalo na ngayong panahon ng pandemya kung kailan lahat ng tao ay online at lahat ng gawain, maging ng civil society organizations, ay ginagawa gamit ang internet. Ang ating first order of business, debunking common security myths. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging vulnerable o nagiging lapiti ng security issues at cyber attacks ang mga organisasyon, pati na rin tayo bilang mga individual, ay dahil sa mga maling akala o maling pag-iisip tungkol sa kung ano ba ang security at kung ano ba ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Para sa unang security myth, gusto kong tanungin ang lahat ng nanonood ng kursong ito. What are your goals and expectations from this course? Ano ba ang gusto mong maging takeaway? Kung ang sagot mo sa tanong na ito ay magkaroon ng 100% perfect security, makakailangan nating pag-isipan ulit yan. Kasi, yan ang unang security myth na gusto nating buwagin. Bakit? Dahil there is no such thing as 100% perfect security. Security is not a single outcome or an output that can be achieved, it is a process. Totoo ito lalong-lalo na pagdating sa online security o security sa internet. Dahil ang nature ng internet palagi ang nagbabago. Bawat araw may bagong update, may bagong technology, may bagong website na lumalabas, may bagong app. Ibig sabihin, araw-araw nagbabago din yung threats. Araw-araw may bagong threats na kailangan nating iwasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi matatapos isang bagsakan o sa isang online course lamang or online training ang pagkatuto ng digital security. Sabi nga, in digital security, we have to get it right every time. Your adversaries only have to get it right once. Tandaan, consistency is key when it comes to the security. Ika nga, it's a marathon and not a race. Ang ikalawang digital security myth na gusto nating buwagin, the strength of an organization's digital security relies on how sophisticated are the tools that they use. Actually, hindi naman lahat ng security threats ay technical threats. Some, or even most of the common ones, are behavioral threats. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, ano bang madalas na una nating naiisip kapag naririnig natin yung term na hacker or hacking? Parang ganito ba? Naka-block ng hoodie, tapos marami nakapalibot na computer monitor, nagtatype ng kung ano-anong code sa computer na hindi natin maintindihan. Well, to some extent, may mga ganyan talagang klase ng hackers. Pero marami sa mga karaniwang scam or cybercrimes ngayon, nagagawa ng hindi naman kailangan ng masyadong technical na kaalaman. Halimbawa, yung tinatawag natin na phishing. Ang ikatlong security myth na gusto nating buwagin, there should only be one person that is concerned with the digital security of an organization. Kung ikaw, halimbawa, ikaw nanonood ngayon in behalf of your organization, hindi naman ibig sabihin nun na ikaw na lang ang dapat na may concern tungkol sa digital security ninyo. Tandaan, organizational security is a group effort. It only takes one weak link to corrupt or compromise the whole chain. Sabi nga ng iba, security daw ay para ring bakuna or vaccination. It only works when everyone is using it. Hindi yan gagana kung isang tao lang ang gagawa. Halimbawa, sabihin natin, pagkatapos mo panoorin tong course na ito, natuto ka ng risk assessment, natuto kang gumamit ng encrypted communication tools, tapos nagpalit ka na ng password, secure na lahat ng passwords mo, secure na lahat ng accounts mo, natuto kang gumamit ng VPN, ginawa mo lahat para maging secure ang online activity mo. Pero hindi mo alam na isa pala sa mga kaopisina mo or katrabaho mo na hack yung email account niya. Tapos, yung hacker na yon nagkaroon ng access sa website ng organization nyo. O kaya, meron pala siyang admin access sa Facebook page or sa ibang social media. O kaya naman, ginamit niya yung hack na email account na yon para magtanong at makakuha ng sensitive information
mula sa ibang kaopisina or ka-empleyado nyo. So, ibig sabihin, wala rin. Parang wala rin nangyari dun sa natutunan mo ngayon. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng isang organisasyon dapat concerned sa digital security. Ang ikaapat na digital security myth, digital security tools are expensive. I think this is a common concern for a lot of small organizations or yung mga kumpanya or organizations na wala naman talagang malaking budget for security. Kasi 'di ba, ang mindset natin kadalasan, the more sophisticated or the higher quality a software or a technology is, the more expensive it also tends to be. But that doesn't have to be the case. Thankfully, in the case of digital security, meron tayong tinatawag na FLOSS, FLOSS, or free/libre open source software. Ito yung mga software kung saan ang source code or yung code na nagpapagana sa isang software ay accessible sa kahit na sino. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng pag-aralan at suriin ang source code para makita kung meron bang pagkukulang o kung meron pang pwedeng ma-improve sa software na ito. Kaya mas gusto ng security experts ang open source softwares ay dahil pwede nilang ma-assess at pwede nilang ma-vet ng mas madali mga software na ito. Mamaya sa huling bahagi ng course na ito, magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga open source alternatives na pwede ninyong gamitin sa araw-araw. So, with that out of the way, pwede na tayo pumunta ngayon sa definition of security. Ito, sinubukan ko pasimplehin lang dahil alam ko karamihan din naman ng manonood ng course na to, wala masyadong technical background. Katulad ko, wala rin naman akong ganun ka-technical na background. So, siguro, ang pinaka-simple at madaling definition ng security na makikita natin ay ito. Security is the process of protecting an asset from any danger or threat. Ulitin natin. Security is the process of protecting an asset from any danger or threat. Dito sa simpleng sentence na ito, pwede natin siya actually himay-himayin pa para makita natin yung ilan sa mga elements ng security na kailangan nating tutukan. Sana dito siguro, una ay yung asset, pangalawa, danger or threat, at pangatlo ay yung process. So, siguro magandang segue na rin ito sa susunod na topic natin na actually isa sa mga pinakamahalagang proseso pagdating sa usapin ng digital security. Ito ay ang tinatawag na threat modeling or risk analysis. Ano ba ang risk analysis? Ang definition nito, it's the process of calculating the chance that threats might succeed so you know how much effort to spend defending against them. So, actually, napakasimple lang ang konsepto ng risk analysis. Kailangan lang nating sagutin yung mga tanong na ito. Unang tanong, what do I want to protect? Ito ay yung asset na gusto mong protektahan. Kasi, hindi ka naman magtutuon ng pansin o hindi ka mag-google ng panahon para matuto ng digital security at umattend ng course ito kung wala ka gusto protektahan. Kung concerned ka sa digital security, ibig sabihin, meron kang asset na gustong protektahan. Pwede itong maging device, yung physical devices ninyo. Pwede itong maging accounts, online accounts, email accounts, social media accounts, o kahit ano pang accounts yan. Pwede rin itong maging files na naka-save sa devices ninyo. Pangalawang tanong, what do I want to protect it from? O, ito naman yung tinatawag na threat. Ano yung gusto mong iwasan? Ano yung gusto natin na hindi mangyari doon sa asset mo na ito? Pangatlong tanong, who do I want to protect it from? Sino ba ang posibleng maging source ng threat? O, ito yung tinatawag na adversary. Sino ba yung magkaka-interest? Halimbawa, sa device mo, or sa online accounts mo, or sa files mo. Pang-apat na tanong, how bad are the consequences if I fail to protect the asset? Gaano kalaki ba ang magiging epekto sa'yo o sa organization kung magkakatotoo man ng threat? Ito naman yung tinatawag na impact. Huling tanong, how likely is it that I will need to protect it, to protect the asset? Gaano kalaki ang posibilidad na maganap na nga ang threat na ito? Ito naman yung tinatawag na likelihood. So itong huling dalawang elements, yung impact
and likelihood, since itong dalawa yung quantifiable elements sa risk analysis or risk assessment, usually ginagamitan niya ng numerical range. So, ang pinakasimple na gamitin na lang siguro is 1 to 3. In a scale of 1 to 3, with 1 being the lowest and 3 being the highest, i-rank mo or i-score mo kung ano ba ang likelihood and impact. Tapos, pagkatapos mong gawin yon, gagamitin natin yung formula na ito para ma-determine yung risk level ng isang threat. So, yung formula is risk equals impact times likelihood. Para madali nating maintindihan, gumamit tayo ng simpleng halimbawa. Halimbawa, ang asset na gusto nating protektahan ay cellphone. As in yung physical device, cellphone. Ano yung ito yung unang tanong. Pangalawang tanong, what do I want to protect it from? Ano ba yung threat na nakikita natin? So, maraming posibleng threat. So, sabihin na lang natin, ang threat natin ay theft or yung threat na manakaw yung cellphone ko. Who do I want to protect it from? Sino ba ang magkaka-interest na nakawin yung cellphone? Sabihin na natin, for the purpose of this exercise, snatcher. Gaano kalaki ang impact kapag na-snatch ito sa akin? Ngayon, since sabi ko kanina, yung impact and likelihood, itong dalawang to yung mas medyo tricky at kailangan paggugulan ng panahon. At pag-isipan kasi nagbabago-bago yung sagot dyan. Depende sa konteksto at depende rin doon sa inyo mismo. Halimbawa, kung phone na ito, maraming laman ng sensitive information, tapos nakalog in dito lahat ng social media accounts ko or ng FMA, tapos nakasave din dito yung bank accounts ko and lahat ng passwords ko. Ibig sabihin, sobrang laki ng impact kapag nanakaw to sa akin at nawala to sa akin. So, in a scale of 1 to 3, with 3 being the highest, 3 yung impact nito. Pero halimbawa, kung spare phone ko lang pala to or burner phone ko lang to, ginagamit ko lang siya paglaro ng ML or panonood ng YouTube or TikTok, pero wala namang nakalog in accounts or wala namang nakasave na mahalagang bagay, siguro 1 lang level of impact. So, for the purpose of this exercise, sabihin natin 3 ang level of impact. Kung sa likelihood naman, ganoon din, depende rin yun sa konteksto, depende sa inyo, sa current security practices ninyo or ng organization. Halimbawa, kung sa phone na ito, gaano ko ba to iniingatan sa ngayon? Iniiwan ko lang ba siya kung saan? Nakatago ba siya palagi sa bag? Meron ba akong ginagamit na special case para maprotektahan siya? Ganyan. Tapos, depende din yan sa personal risk level ko. Kasi, halimbawa, kung celebrity siguro ako, o may mainit yung pangalan ko, meron akong kaaway, or something, mas likely na may magkaka-interest sa phone ko na kunin siya. Pero kung hindi naman, ano bang pwedeng motivation ng ibang tao para kunin yung phone ko or nakawin yung phone ko? Wala naman masyado. So, considering na sa panahon ngayon, hindi masyado akong lumalabas at hindi rin masyado na-expose sa ibang tao yung phone ko, sabihin na natin na ang likelihood level ay 1. That means, using yung formula natin kanina na risk equals impact times likelihood. So, 3 times 1, ibig sabihin ng risk level ko ay 3. Ngayon, gagamitin natin itong matrix na ito para makita kung nasaan ba dyan yung risk level natin. Dito rin natin makikita kung priority ba dapat natin ito, high level priority, medium level, or hindi naman pala siya masyadong priority. So, yan yung value ng risk assessment and risk analysis. Base sa proseso na ito, dito rin kayo makakagawa ng security plan na akma para sa organization nyo at sa mga specific threats na kinakaharap nyo. Kasi, tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi naman pare-pareho yung threats na kinakaharap natin. Maaaring ako, malaking threat sa akin ang theft. Pero sa ibang tao, hindi. Maaaring merong ang organization na ito, merong kinakaharap na threat na hindi kinakaharap ng ibang organization. So, kailangan palaging ginagawa yung risk assessment para
tama rin yung security practices na isasama natin sa security plan. Para sa susunod na bahagi ng online course na ito, sa tingin ko ito yung pinaka-inaabangan ng lahat o ito yung mga magiging major takeaways ninyo sa online course na ito. Key points for digital security on the web. Ito yung mga pinaka-basic tips and essential tips na kailangan tandaan. Unang-una, have a strong password. Ito ay isa sa mga pinakamalagang dapat ginagawa regularly. Ilan sa mga helpful tips sa paggawa ng secure na password? Una, you should consider the length. The longer, the better. Pangalawa, medyo related din sa length, is complexity. Use a password that is alphanumeric para mas mahirap siyang hulaan kahit papaano. Pangatlong tip, regularly change your passwords, particularly for your most sensitive accounts. Pang-apat, use a passphrase or several words put together. So, ayan nga, isa na nga yan sa mga hinihikayat ngayon actually ng digital security experts. Instead of password, dapat masanay na tayo ng ginagamit na natin ay passphrase para mas mahaba siya. At actually, minsan mas madali na nga siya tandaan. Yung iba ginagamit nila yung title ng paborito nilang kanta or even yung lyrics or favorite line nila dun sa kanta na yun para mahaba siya pero madaling tandaan. Panglimang tip, use a password manager such as KeePass. So, sa module natin, magbibigay din kami ng iba pang tips at links and resources para malaman ninyo kung paano gumawa ng secure passwords at siguro link na rin para doon sa mga password managers na pwede natin gamitin. Pero kami usually KeePass nga yung ginagamit namin para ayun nga, hindi na rin tayo mahirapan na ang daming password na kailangang tandaan. Tapos, karamihan na rin sa password managers ngayon, meron na silang feature na sila na mismo yung mag-generate ng password mo para makakontrol mo kung gaano siya kahaba, kung gaano siya complicated, para sigurado ka na secure siya. Tapos, doon mo na rin siya isa-store para hindi mo na kailangang isulat pa or tandaan. Second key digital security tip, use two-factor or multi-factor authentication. So, ito na nga yung tinatawag na 2FA or MFA. Ito ay isang extra layer of security na nagre-require hindi lang ng password or ng username mo, but something else that only you or only the user has on them. Pinakamadaling halimbawa nito na alam ko, familiar na rin halos lahat sa atin ay yung mga OTP or one-time passwords na natatanggap natin via text or SMS kapag nagla-login tayo sa ibang mga accounts natin. Pwede ring maging form ng 2FA, ang fingerprints, or ibang biometric features. Tapos, yung key or yung susi para ma-decrypt or ma-translate yung message na ito, nandun lang sa mismong receiver. Kumbaga, para kayong may ginagamit na secret code or secret language, pero yung susi, hindi siya literal na susi. Digital na rin yung encryption key. So, medyo mas nalimuot yung konsepto, pero sa panahon ngayon, marami ng software and applications na ginagawang madali ang encrypted communications para sa mga ordinaryong taong katulad natin. Halimbawa, karamihan na ng instant messaging apps ngayon tulad ng Viber, Telegram, even Facebook Messenger, meron na yung feature na end-to-end encryption. Pero syempre, babalik pa rin tayo dun sa punto natin kanina na mas recommended pa rin ng security experts ang open source applications tulad ng Signal at Wire. Libre lang din at madaling gamitin ang apps na yan, kaya isa yan sa mga madadaling starting points for digital security. Pagdating naman sa encrypted email, may mga libre at user-friendly providers na rin tulad ng ProtonMail. So, ang iba pang security tips natin na hindi ko na masyado palalalimin or i-discuss masyado. Pero maglalagay din kami ng materials sa module para pwede nyo basahin at intindihin pa kung gusto niyo. Keep regular backups. So, palagi tayong mag-backups, lalo na ng mga mahalagang files para in case man na ma-compromise ang security, mawala
ma-hack or magkaroon ng unauthorized access sa ating mga devices or sa ating accounts, tapos mawala yung files natin na kailangan natin, meron tayong backup, nandyan pa rin sila. Tapos ang isa pang tip is to use open source alternatives doon sa mga nakasanayan na natin gamitin na software. Halimbawa, for Google, karamihan ginagamit ngayon Google Drive or Google Docs. Meron na ring open source alternatives for collaborative documents tulad ng ClipPad o Etherpad. Nalagay din namin sa links dito para makita nyo kung paano gamitin. Okay, so para sa huling part ng session na to, nagsingit na lang din kami ng maikling part on digital security at the time of the pandemic. Kasi, tulad nga ng sinabi natin, digital security tulad ng internet at ng technology, palaging nagbabago. Palaging may bagong vulnerabilities and bagong threats, as well as assets na kailangan natin protektahan. So, isa sa mga bago at mahalagang digital tools na nag-emerge ngayong panahon ng pandemya ay yung mga contact tracing tools or contact tracing apps. So, kung gagamitin natin yung framework ng risk analysis or risk assessment, kung titingnan natin itong mga apps na to bilang asset, actually malaki ang risk level niyan kasi sensitive personal information usually ang nakapaloob sa kanila. Nandyan yung name, yung ibang, depende sa app, nandyan yung location, nandyan yung blood type, yung family information. So, maraming mahalagang information na nilalaman ang contact tracing tools. Ngayon, ano ba yung ilan sa mga dapat nating tandaan or dapat nating isipin bago tayo gumamit ng contact tracing tools na ito? First tip, check if they're official. Actually, ang isa sa mga medyo mahirap dito sa Pilipinas, sa ngayon, as of this time, wala pa talaga na united contact tracing tool. So, dapat nga, andyan ang Stay Safe. Dapat lahat harmonized na doon or integrated na doon sa Stay Safe system. Although, sa ngayon, hindi pa rin siya nagagawa. So, ngayon, hiwa-hiwalay pa yung contact tracing tool. Usually, bawat LGU may sariling contact tracing app. May iba na integrate na nila sa isa't isa, pero marami pa rin kailangan i-download. So, bawat lugar na pupuntahan mo, meron kang i-download na contact tracing app. Kaya, ayan, tricky din yan ngayon kasi bawat app na i-download, kailangan check natin kung official ba to. Kasi, napakadali namang gawa ng sabihin ko, gagawa ako ng contact tracing app ng Quezon City. I-claim ko, official to, pero hindi naman pala. So, check if that's the official app before downloading. Pangalawa, check if that contact tracing app is voluntary or mandatory. Kasi, even within the apps themselves, minsan may mga fields dyan ng information na hindi naman pala mandatory. So, pwede mo pa rin, meron ka pa rin some sort or some level of control ng kung aling information ang gusto mong ibigay at kung alin ang gusto mong itago, i-keep na lang sa sarili mo. Pangatlo, at ito ay napaka-importante rin, check the permissions or app permissions. So, kung sa Android, madaling makita yan. Sa Play Store pa lang, makikita mo na agad kung alin yung mga permissions na hinihingi ng isang app bago mo pa siya i-download. Kasi, siguro kung meron ding options, kung hindi naman mandatory ang isang app, tapos pwede ka naman mamili kung anong gagamitin mo. Pwede rin maging consideration yan kung mas maraming permissions, syempre, mas malaki ang security risk niyan kasi mas maraming information ang hinihingi sa'yo. Dapat nga sana, the less information or the less permissions, the better. Pagdating naman sa remote work, dahil ngayon halos lahat na ng kumpanya, lahat na employers and workplaces ay naka-work from home. May lahat na rin tayo nangangailangan na rin ng mas maigting na digital security. So, halos same lang din naman yung digital security tips as with individuals. Kailangan merong regular security checks, lalo-lalo na for office-issued devices and accounts, may official emails, encourage your staff or your employers to do regular backups.
Tapos, pangatlo, at mahalaga rin to, draft a security policy, especially for office-issued devices. Pinakahuli, mahalaga rin dito, also siguro tying in doon sa office policies for security. Mahalaga ding bahagi ng office manual or security policy ay yung parang directory of where to seek help kung magkaroon man tayo ng security issue or security incident. So, ililista namin yung ilan sa mga contact numbers na pwedeng tawagan or kung saan tayo pwedeng mag-reach out kung sakaling may problema. Nandiyan ang anti-cybercrime group ng PNP, nandiyan ang National Bureau of Investigation, nandiyan ang National Privacy Commission na designated to implement the Data Privacy Act of the Philippines. Nandiyan din syempre ang FMA na although hindi naman kami service organization at hindi rin kami technical organization, maaari kami magbigay din ng ibang tips at pwede rin namin kayo i-refer kung sakaling may problema. Tapos, meron ding mga organizations tulad ng Access Now na may resources na nakalaan para talaga specifically for civil society organizations and human rights organizations and human rights defenders in terms of digital security. So, meron sila tinatawag na Digital Security Helpline na pwede nyong kaagad na puntahan or pagtanungan in case of any security problems. So, ayan po, sana po ay naging useful at informational ang course na ito on digital security.